Hey, what's up sa inyo mga kapito? Isang mapagpalang araw uli sa inyong lahat at ngayon ay araw ng linggo, March 3, 2024 at sa ngayon mayroon tayong pito uli katulad nga ng sabi ko sa inyo, araw-araw tayong magbablog at isasama ko kayo sa mga liga na pupuntahan ko na yung mga laro na pupuntahan ni Uncle B. Ngayon, syempre, hindi naman tayo talaga makakapag-vlog dun sa mga venue na medyo restricted sila sa mga vlogger, ano? Ayaw nila ng mayroong vlogger dun sa loob. So, ang gagawin natin, kakaroon lang tayo ng tinatawag na mga clips doon. Kukuha lang tayo ng mga clips, at least makikita nyo yung venue. Then at the same time, okay, kakaroon tayo ng tutorial sa araw na to. Then ipapakilala ko sa inyo yung mga kasama ko mga referee ngayon. Okay, ngayong araw na to. So far, ang kasama ko ngayon ay isang veteranong referee na rin. And then yung isa, bagong referee na si AJ, taga Marikina siya. So yun mga kapito, mamaya mamimit nyo siya. At kukuha tayo ng mga detalye mula sa kanya kung bakit niya gusto maging referee. Okay? Ano yung plano niya sa pag-o-officiate. Ngayon mga kapito, and then kung magkakaroon tayo ng tinatawag na mga experience or yung mga pwede nating ma-share sa mga kapito natin, sa mga subscribers natin dito sa ating YouTube channel, doon sa mismong laro. So may mga scenarios doon na mangyayari at kung ano pa yung magiging takbo ng laro regarding sa mga kasama kong referee, i-share ko sa inyo para naman magkaroon ng kaalaman yung mga followers natin dito sa ating YouTube channel kung ano nga ba, okay, ang sitwasyon talaga sa loob ng basketball court ng mga referees. And then at the same time, kung paano nila i-handle ang mga sitwasyon kapag naka-experience sila ng gano'n. So, i-share natin yun mamaya. Okay mga kapito, later, pupunta na ako dun sa venue. Ang venue pala namin ngayon ay dyan sa may Mandaluyong City. Okay, sa Gameville. O, bago lang yung basketball court na yan, na Gameville na yan. Nasa harapan niya ng Channel 5 dyan sa Mandaluyong City sa Pioneer Street. So, yun. Samahan nyo lang ako kung ano mangyayari sa vlog na to ngayon. Okay? Later mga kapito, let's go. Mga kapito, bali sasabay lang tayo kay AJ, yung bagong referee kasi meron siyang sasakyan. Magkikita kami dyan sa may Masinag Market. And then, diretso na kami roon sa venue. Yung bagong referee na yung taga Marikina. So siya ang kasabay ko ngayon. Mga kapito, mamaya magkita-kita tayo dun sa venue or gagawa tayo ng, sabi ko nga, mga clips lang, okay na yun. Okay? And then habang mamaya, kasabay ko naman si AJ, kuha tayo ng mga detalye sa kanya, no? Bakit gusto niya maging referee. Okay, sa ngayon mga kapito, no? Kung magkakaroon man tayo ng mga konting tutorials na may share ko sa inyo about doon sa tinatawag na time violations. Yung tamang pagkakasunod-sunod ng time violations na 5. So, i-discuss natin yan mamaya para aware kayo. Okay? Yung tamang pagkakasunod-sunod ng mga time violations sa loob ng basketball court. Okay mga kapito? So, later natin di-discuss yan pag nandoon na tayo sa venue habang wala pa tayong ginagawa ron. Kasi medyo, syempre pag pumupunta ang referee sa venue, kailangan mauna tayo ron. Masinag Market, mga kapito, yan ang Masinag Market. Ang pinaka-famous na Masinag Market, ang laging traffic. Okay. Ayan, nadaanan ko si Idol. Sabi niya, huwag mahiyang magtanong. Mga kapito, huwag mahiyang magtanong. So, dito na ako sa SM Masinag. Dito na lang kami magkikita ni AJ sa SM Masinag. So, doon pa, medyo malayo-layo pa ng konti. Doon ko siya hihintayin. Ayan, SM City, SM Masinag, LRT station ng Masinag. At dito tayo sa LRT station ng Masinag. Dito natin siya hihintayin, yung ating kasama, papunta sa venue.
So Longyo ngayon, busy ang kalsada pa rin. At sobrang dami pa rin ang tao rito kasi nasa mall tayo. Diba? So ito yung panahon na nagliliwaliw ang mga kababayan natin. Sobrang init sa panahon nga to, mga kapito ha. So mag-ingat tayo sa panahon, sobrang init. Okay? Grabe init. So kapito, dito natin hihintayin si EJ. Mamaya-maya nandito na yon. Okay? So tambay-tambay muna rito si Uncle P. Si AJ, what's up? Oo. Ayan si AJ mga kapito, no? Bagong referee na kasama namin ngayon dun sa Gameville dyan sa Mandaluyong. So habang nagdadrive si AJ, tatanong-tanongin na rin natin to, no? Para at least malaman nyo, no, mga kapito. Kasi marami naman tayong subscribers, mga followers na mga bagong referees din talaga nagtatanong sa amin tungkol sa mga rules and regulations ng basketball, mga proper movement ng referee sa loob ng basketball court. Ito na, may bago tayong kasama na referee na of course aalalayan natin dahil gano'n naman ang dapat sa lahat ng mga veteranong referees dyan na nanonood dito sa ating channel. Pag meron tayong mga kasama na mga bagong referees, lagi ko naman sinasabi sa inyo yan, di ba? Simula pa noon na alalayan natin. And then i-guide natin sila sa tama, huwag natin sila pababayaan. Dahil sa loob ng basketball court, kung tatlo kayong nagre-referee, kapag hindi nyo inalalayan yung isa, for sure sasabog ang laro nyo. Malamang yan. Kung baka nasa 90% mangyari yan. Ayan, si EJ, tatanungin ko lang. Jay, ilang taong ka na? 28 sir, 28. Batang bata, di ba? So ito yung tamang edad para talagang start ng referee. Anong pumasok sa isip mo? Bakit ka pumasok sa pagiging referee? Ano sir, actually additional skills lang talaga siya sa akin. Tapos at the same time, kasi dahil di ako nakakapag-exercise, so inisip ko siyang way para makapag-reduce ng diet ko. Pero bukod talaga doon, so gusto kong madagdagan yung learnings ko sa basketball kasi ako as a player, di naman lahat ng player alam lahat ng rules ng talagang ng pagiging referee. So for me, niisip ko kapag natuto ako maging referee, mas magiging advantage ako as a player kapag naglalaro ako sa basketball. Ayun yung mga kaya ako naisip mag-referee. Tapos ayan, may mga referee nag-push sa akin, si Sir Chris, ayan, number 1 yan. Kaya pinush ko yung pagiging buhay referee. Kumbaga, siya yung nag-introduction sa akin kung ano ba yung buhay ng referee. Ayun. So, yun, narinig nyo ha. Narinig nyo mula kay AJ yung side niya. And commonly, gano'n naman talaga yung mga baguhang referees din ng mga natin, talagang gustong matuto, okay? Nang sinasabi kung ano mga talaga linalaman ng totoo, yung realidad ng basketball. Kasi si AJ isang magandang halimbawa na player, at the same time alam niya, nalalaman niya yung tinatawag ng mga rules and regulations ng basketball. Kumbaga, AJ yung being a professional, tsaka pag alam mo na kasi ang rules and regulations ng basketball, disiplinado ka na eh. Hindi ka na mga away ng kapwa mo player, hindi ka na mga away ng referee. So yun, mga kapito. So mamaya kasi 3PO ang pipituhan namin. Open league yan dyan sa Gameville. Isang prestigyosong commercial league yan. So yan, kasama natin si EJ doon. Okay, and then kakwento na lang kami mamaya pag uwi kung ano mangyayari sa loob ng basketball court mo. I-details na lang namin sa inyo. Kasi bawal talaga magkumuha ng video doon, EJ, no? So ang allowed lang talaga sila lang kasi naka-live na sila sa Facebook. Ayaw nilang may ibang vlogger doon na kumukuha ng videos. Mga kapito, abangan nyo lang kami later pagkatapos ng laro. Okay? Siyempre, pag nandoon na kami sa venue, papakita namin sa inyo kung gaano o kaganda yung basketball court na yun. Alright? So later mga kapito. Ayan.
Tama namin yung referee. Stardalan tanak at yan si Ray. Ang famous sa Silongski. So sila mga kasama, tingnan nyo yung mga pagmumukha na yan, ha? Ano ka, Peli? Feliciano, si Ka Feliciano. Oh, mga kapito. Uwi na. Ginabi na tayo, ano. So, tapos lang yung liga roon sa game bill. Time check tayo, alas 7:30 na. Simula ang laro doon ng 4:30, then 7:30, dalawang laro. So, mga kapito. So, mamaya magkakaroon tayo ng konting tutorials kung anong nangyari dun sa laro kanina. Okay, so para ngayon, ang inyong Uncle B, pauwi na. Eh, bahay na tayo. Dito na tayo sa bahay. Thank you so much. Thank you. Good stuff. Hey, baby. What's up? Ha? Uwi na sa bahay. Yan ang mga baby. Ang mga baby. Ayan. Asan mama mo? Ito si Wookie. Hi, Wookie. Hintay mo si Papa? Hintay mo si Papa? Miss. Hina. Say hi to the camera. Hi. Wookie. Wookie. Isun si Papa. So yun mga kapito, at nandito na tayo ngayon sa bahay, ano. Tapos lang ng laro doon sa Game Bill, Mandaluyong City. Doon kanina sa pinituhan natin. So regarding kay AJ, yung bagong referee na kasama ko kanina, okay naman si AJ. Wala mong problema sa decision making niya. Okay, yung mga judgment niya sa mga infraction, walang problema. May konting adjustment lang na kailangan gawin si EJ regarding sa mga hand signals at saka yung proper reporting sa table official. Okay? Sinabi ko sa kanya at of course alam niyo naman na ang proper hand signals at ang proper reporting sa table official ay napaka-importante para maintindihan ng table official kung ano ang i-report niya. Okay? Kasi hawak nila yung tinatawag na score sheet, statistics. So, kailangan detalyado. Ibig sabihin, kapag nag-report tayo ng tinatawag na infraction, okay? Sa table official, of course, kailangan maipakita ang tinatawag na signal ng number. And then, yung nature ng foul. And then, yung point of direction. Kung on the ground, ang tinatawag na action, okay? Yung nangyaring infraction. Or 2 shots kung AOS. Isang free throw kung pumasok ang tira. Okay, so kailangan makita at malaman yun ng table official sa pamamagitan ng proper reporting. So sa proper reporting natin, kailangan natin sabayan ng tinatawag na verbal communication. Napaka-importante yun. So yun lang naman ang kailangan i-adjust ni AJ. So alam ko nanonood si EJ sa ating YouTube channel. So shoutout sa iyo EJ, tuloy-tuloy lang. At wala mong problema. Kasi can you imagine 6 months pa lang nagre-referee yung tao. Batang-bata pa sa larangan ng pagpito pero talagang willing matuto. Okay? So yon. Ngayon, doon naman sa liga, speaking of liga, yung nangyari kanina sa loob ng basketball court, wala namang talagang major problem na nangyari. Ano? Of course, meron naman talagang
mga complaints lagi ang mga players, alam naman natin yan. O, ini-ignore na lang yan ng mga referees as long as na walang profane language na nangyayari. Kasi, mga kapito, ang mga players, ang mga coaches na nagrereklamo na idinadaan sa pamamagitan ng argument, wag na nating i-entertain. Lagi kong sinasabi sa inyo. Bakit? Once na ang argument, in-entertain mo, hahaba lang yan. Okay? So, in-entertain lang natin ang mga players or yung mga coaches kapag nagtatanong yan ng maayos. Ibig sabihin, nagkakaroon ng communication. So, through communication, pwedeng sagutin. Diba? So, lagi natin pinapaalala yun sa inyo. So, kailangan maging mahaba ang PC natin at hawakan natin ang ating emosyon regarding sa mga complaints, regarding sa mga angal ng mga players at ng mga coaches. Okay? So, all in all, wala namang talagang major problem sa nangyari sa laro. Maayos na natapos ang laro. Ngayon naman mga kapito, pahapiyawan natin yung sinasabi ko kanina regarding sa time violation. Okay? Ano ang tamang pagkakasunod-sunod ng tinatawag na time violations na nangyayari sa loob ng basketball court during play. Okay? During the game. So, yun. Sabihin, yung pagkakasunod-sunod, yung tamang pagkakasunod-sunod ng time violation na yan. Of course, nandiyan dyan naman yan sa rules and regulations ng FIBA. Pero, iaano natin yan accordingly, i-arrange natin accordingly. Ang una, sa mga time violation, ayan tinatawag na 5 seconds violation. Pangalawa, ang 3 seconds violation. Pangatlo, tinatawag na 8 seconds violation. Pangapat ay ang 24 seconds violation. At panglima ay ang 14 seconds violation. Bakit ganun ang pagkakasunod-sunod? Kasi mga kapito, sa simula ng laro, okay, usually nag-start tayo sa pamamagitan ng throw-in or inbound. Diba? So sa inbound or yung throw-in, nagkakount dyan ang referee ng 5 seconds. Pwede yang makumit ng tinatawag na throw-in player, 5 seconds violation. Yun ang una. And then kapag ang aksyon nasa loob na ng basketball court, sa restricted area, pwedeng magbilang ang referee dyan kapag ang player ay nasa loob ng restricted area, yung offensive player, at pwede siyang matawagan ng 3 seconds violation dyan. Diba? And then yung pangatlo ay ang tinatawag na 8 seconds violation. Ang 8 seconds violation ay nangyayari yan from back court going to front court. Diba? So kung nasa back court pa at nakakonsume ang player o yung team ng 8 seconds, magkakaroon siya ng 8 seconds violation. And then yung pang-apat ay ang tinatawag na 24 seconds. So syempre sa 24 seconds, andyan yung back court at saka yung front court, which is pupunta sila ron sa court nila at binibigyan sila ng 24 seconds. Okay? Para makagawa ng aksyon. Okay? O kaya may tira ang bola at magkaroon ng successful attempt ang isang team. So, 24 seconds ang binibigay sa kanila. Kapag hindi nila nagawa yon, so nagkakaroon ng tinatawag ng 24 seconds shot clock violation. Di ba? And then yung panglima, of course, yung 14 seconds doon sa front court. Okay? So, sa front court, kapag nagkaroon ng tinatawag ng mga infraction at less than 14 seconds na lang ang natitira, or nagkaroon ng tinatawag na out of bounds violation, so, kung ano lang yung oras na binigay sa kanila, o yung natitira sa shot clock, yun na lang i-consume nila. Usually, sa 14 seconds kasi minsan, kapag nagkaroon ng infraction at less than 14 seconds na lang yung time remaining sa shot clock, nare-reset yan ng 14 seconds. So, sa front court nangyayari ang 14 seconds shot clock violation. Okay mga kapito, mga kaballers. So, yun. Ang ating mixing pagpapaliwanag regarding sa time violation na ipinangako natin na i-discuss sa vlog na to. Okay mga kapito. So, yun. At salamat sa mga supporter natin dyan na patuloy na sumusuporta sa atin. Shoutout na lang sa lahat ng mga kabaro natin, mga referee. Of course, hindi ko makakalimutan yung mga referees na patuloy na sumusuporta sa atin. Lalong-lalo na yung mga referees dyan sa Pili Camarines Sur. Yung Irish referee na yan. Sir, mga sir, salamat sa patuloy na pagsuporta nyo. Shoutout sa inyong lahat. Okay mga kapito, mga kaballers. So yun ang ating vlog ngayon sa araw na to, March 3. Araw ng linggo. Syempre,
Suportahan nyo pa si Uncle B sa mga araw-araw na vlog niya. Bukas uli, hintayin natin kung mayroon tayong schedule. Papaalam naman natin yan sa inyo. Okay, magkakaroon tayo ng vlogging. Kung wala tayong schedule, laging ko pinapangako sa inyo, saka tayo mag-usap-usap tungkol sa tinatawag na rules and regulations, yung mga updated rules and regulations ng PIBA na pwedeng i-share sa inyo ni Uncle B. Kaya mga ballers, mga kapito, dito na natin tatapusin ang ating video sa ngayon. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na vlog. God bless us all. Peace out.